Okay, kamusta kayo mga kaibigan? Isang paksa na naman ang ating pagsalusaluhan. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay yumuko sa isang panalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa oras na ito, ako po ay lumalapit sa inyo. Nanawa, samahan mo po ako sa aking pong pag-aaral o pagtatalakay. Bigyan niyo po ang lingkod ng kaalaman, karunungan, at anuman ang aming mapag-aralan o Diyos. Ito po ay pagbigay sa amin ng kalakasan. Pagpalain ang aking pong taga-subaybay at ganoon din kung kayo man ay nakasumpong sa amin na nagkulang kakasala, maaari po ba na kami patawarin, linisin sa lahat ng aming karumihan upang magkagayon, maging karapat-dapat po kami sa inyo. Ito ang aking samantalangin, alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen. May isang scientist at nagngangalang Frederick Huygens. Nagsabi na isang scientist, sabi niya sa kanyang pahayag, ang sanglibutan daw po natin o ang mundo natin ay talagang matanda na. Talagang kung sa tao ay ugod-ugod na. Sabi niya, ang ating sanglibutan o ang ating mundo ay matanda na. At hindi lamang matanda o hindi lamang ugod-ugod, kundi ang sabi niya ay sakiti na at napakasama. So mayroon siyang tatlong bagay na binanggit. Una, ang ating mundo ay matanda na o sobrang tanda na at sakiti na at ubod ng sama. Kumbaga, pasama na pasama. Totoo kaya mga kaibigan ang sinasabi ng isang scientist? Meron kaya siyang basihan? Bakit sinabi niya ang mga bagay na ito? Siguro ito ay batay sa kanyang obserbasyon bilang isang scientist. Sabi niya, ang mundo natin ay talagang lubhang matanda na, sakitin, at napakasama. Ang tanong, good news o bad news? Good news o bad news mga kapatid, mga kaibigan? So bad news, ibig sabihin, masamang balita ito. Hindi ito mabuting balita. Ito ay isang masamang balita sapagkat ang sabi ng isang scientist, ang ating mundo ay lubhang matanda na, sakiti na at napakasama. Kumbaga sa bulaklak ay malapit ng malanta. Kumbaga sa mga prutas ay sobrang hinog na, patungo na sa pagkabulok. So ito ang nakikita ng isang scientist. Na ang sabi niya, ang ating salibutan ay talagang napakasama na. Kumbaga parang sakiti na at matanda na. So bad news mga kapatid, mga kaibigan. Hindi ito mabuting balita. At titingnan natin kung ang kanyang sinabi o yung sinabi ng ang pahayag ng isang scientist ay ito ay may basihan. So titingnan natin. Titingnan po natin kung ano po ang pahayag ng Biblia patungkol sa sinabi ng isang scientist. Dito po, buksan po ninyo ang aklat po ng 2 Timoteo 3 talatang 1 at
hanggang 2. Ang sabi dito, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmamalaki, mapagtungayaw, masuwayin, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, at walang kabanalan. Sa 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. So tingnan natin kung ano ang sinabi ng Apostol Pablo. Sabi niya, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. 5, na may anyo ng kabanalan na tapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Nakikita po natin kung ano po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ang isang scientist, batay sa kanyang nakikita, batay sa kanyang karanasan, batay sa kanyang obserbasyon, ang sabi niya, ang mundo natin, ang sanlibutan natin ay talagang matanda na. Sakitin na at kung sa matanda ay kung sa ugod-ugod na. Ito naman ang sinabi ng Biblia sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Ang sabi ng Apostol Pablo, ang sabi niya, in these last days, ang sanlibutan ay talagang napaka-dangerous because of the presence of the dangerous time, dangerous people, and dangerous environment. Meron siyang 3 binanggit po dito mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa huling panahon, in these last days, the world is too dangerous because of the presence of dangerous time, dangerous people, and dangerous environment. Mapanganib na panahon, mapanganib na mga tao, at mapanganib na environment o kapaligiran. Ito po ang nakikita ni Apostol Pablo sa huling panahon. So, ang ibig sabihin, may katotohanan yung pahayag ng isang scientist. Sabi niya, ang sanlibutan natin ay talagang matanda na, sakili na, at talagang napakasama. Yun ang sinabi ng isang scientist. At ito naman ay kinumpirma mismo ni Apostol Pablo. Ang sabi ng Apostol Pablo, sa huling panahon, ang sabi niya, naglista po siya ng 19 karakteristik na mga kriminal o yung mga masasamang kagawian, ugali o masasamang ugali ng mga tao. Pero, nais bigyan diin ni Apostol Pablo, isa lang ang sabi niya. Ang pinaka-konklusyon ni Apostol Pablo, mga kaibigan, in these last days, ang sabi niya, the world is too dangerous because of the presence of dangerous time, dangerous people, and dangerous environment. Mapanganib, delikadong panahon. Mapanganib ng mga tao at mapanganib na environment. To clarify and emphasize, gustong klaruhin o emphasize ni Apostol Pablo ang kanyang mensahe sa sanlibutan. Ang sabi niya, naglista po siya ng
under divine inspiration 19 sinful and criminal characteristic of people in this last days. Naglista siya. Sabi niya, ito ang mga tao sa huling araw, maibigin sa sarili, mapagtungayaw, palabintangin, matigas ang ulo, lumalaban sa magulang, walang respeto sa mga nakakatanda. Alam po ninyo mga kaibigan, ako ay tubong Negros Occidental. Yan. Ako ay isang taga-probinsya. Alam po ninyo, nung kami ay kabataan pa, kapag naglalakad kami niyan, at mayroon kaming nakakasalubong ng mga nakakatanda, kung pwede iiwas kami. Para bagang, pero kung hindi man maiwasan, ang ginagawa namin yan, talagang nagmamano kami. Magandang gabi po, Lo. Magandang gabi po, Manong. Magandang gabi, Nay, Tay. Diba? Ganyan ang mga kabataan noon. Andun yung respeto. Pero ngayon, kapag ang mga matatanda ay nakakasalubong ang mga bata, ang mga matatanda ay umiiwas sa mga kabataan. Naranasan ko yan. Hindi ko alam kung ito ay karanasan ninyo. Minsan sa isang publikong lugar, mayroon akong batang sinaway. Abay, nakakahiya. Ako pa yung pinagsabihan ng hindi maganda. Pansinin po natin. Nakikita natin kung anong mga karakteristik, kung ano yung mga karakter, ano yung mga pag-uugali ng mga kabataan sa panahon natin ngayon. So, sabi rito, to clarify and emphasize his message to the world, si Pablo ay naglista po siya ng under divine inspiration 19 sinful and criminal characteristic of people in this last days. Mayroon po siyang nilista, 19, at yan ay nakikita natin sa panahon po natin. Totoo? Gaano katotoo ang sinasabi ng isang scientist? Masamang balita sapagkat ang sabi niya, ang ating mundo, ang ating salibutan ay talagang matanda na, sakitin na, at napakasama. At ito naman ay kinumpirma mismo ni Apostol Pablo. At ang si Pablo naman ay naglista siya ng, sabi rito, under divine inspiration 19 sinful and criminal characteristic of people in this last days. Nilista niya, inisa-isa po ni Apostol Pablo. So, ang pinaka-conclusion, mga kapatid, ni Apostol Pablo, kung titingnan po natin, sabi po niya dito, conclusion, ang sabi niya, we are now living in bad and dangerous world. Pangalawa, we are now living in a bad and dangerous time. Number 3, ang sabi ng Apostol Pablo, ang kanyang conclusion, we are now living in a bad and dangerous people. Pang-apat, conclusion ng Apostol Pablo, we are now living in a bad and dangerous environment. So, meron po siyang apat na binanggit ito sa kanyang conclusion, mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi ng Apostol Pablo, bad and dangerous world, bad and dangerous time, bad and dangerous people, and bad and dangerous environment. Isa-isahin po natin ito, mga kaibigan. Ang sabi ng Apostol Pablo, ang kanyang nakikita, ang kanyang konklusyon sa panahon po natin ngayon, bago dumating ang kawakasan,
bago magtatapos ang panahon, bago dumating ang ating Panginoon. Ang sabi niya, ito ang makikita po natin sa panahon po natin ngayon. Pasama na pasama yung ating sanlibutan. Andyan po yung kasalukuyan tayo ngayon ay dumanas ng pandemic. Yung COVID virus. Pag sinabing pandemic, ito ay pangbuong mundo, pansalibutan. Hindi lamang tayo ang nakaranas nito. Napakasama na yung ating salibutan. Andyan yung banta ng giyera, tigmaan, China at Amerika o ano pang bansa, kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, trahedya, mga lindol. Napakasama na po ang ating salibutan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya tama pala si Apostol Pablo. Kaya sabi niya, ang kanyang konklusyon, we are now living in a bad and dangerous world. Napakasama na, delikado na yung ating sanlibutan. Andyan yung banta ng napakalakas na lindol. Yung matagal na po nating pinaghandaan, yung tinatawag nila na the big one. Yung fault line mula Bulacan hanggang Cavite. Na ayon sa pag-aaral, kapag gumalaw ito, libo-libo ang mamamatay. Bakit? Sapagkat ang Bulacan, andyan yung mga dam ng tubig. So kapag ito ay magkaroon ng bitak, pag mawasak ito, ang tubig ay raragasan yan pababa. So marami ang mamamatay. Marami ang mga bahay na masusunog. Marami ang mga bahay na babagsak. So libo-libo ang mamamatay. Napakasama ang salibutan po. Nakikita po natin. Ano pa? Ang sabi ng Apostol Pablo sa kanyang conclusion, we are now living in a bad and dangerous time. Sabi ng Banal na Kasulatan, tayo ay maghanda, magpuyat, manalangin sapagkat hindi natin alam kung kailan mangyayari ang oras ng pagbabalik ng ating Panginoon. Napakasama na ng panahon. Banta ng kalamidad, hindi na normal ang ating panahon. Minsan kahit walang bagyo, makakaranas tayo ng pagbaha at pagulan. Nakikita natin. Kaya tama talaga ang isang scientist na si Frederick Hayek. Sabi niya sa kanyang pahayag, ang kanyang obserbasyon, sabi niya, nakikita niya sa huling panahon, ang ating mundo ay talagang napakatanda na, sakiti na at napakasama. At ito naman ay kinumpirma ni Apostol Pablo. Ano pa? Sabi ni Apostol Pablo, we are now living in a bad and dangerous people. Ang mga tao ay talagang napakasama. Yung tatay nirip ang anak, yung anak pinatay ang tatay, wala na po tayong nakikita kabutihan sa panahon po natin ngayon, mga kapatid.
manood tayo ng television, makinig tayo ng radyo, magbasa tayo ng mga dyaryo, makikita po natin yung mga headlines. Napakasama na ng tao sa panahon po natin ngayon. We are now living in a bad and dangerous people. Minsan, hindi mo alam kung ano ang iniisip ng tao sa kapwa ng tao. Ngayon, siguro halagang 1,500 kayang tanggapin ng tao upang pumatay lamang sila. Nakikita po natin. Noong nakaraan lang ay natagpuan o binalita na yung yung babae at ang kanyang kasintahang lalaki abay 4 na taon na palang inilibing o binaon yung kanilang nanay ng babae doon sa septic tank, doon sa hukay. So, imagine mo, natiis niya, nagawa niya, kaya niya gawin yung nanay niya, ipinagkanulo niya, pinatay nila at ibinaon doon sa hukay sa likod ng bahay nila. Diba? Nakikita natin. Hindi nagkakamali ang isang sayantist sapagkat ito din ay kinumpirma ni Apostol Pablo. Ano pa? Ang sabi ng Apostol Pablo sa kanyang conclusion, we are now living in a bad and dangerous environment. Dito po sa Metro Manila, hindi na ho natin matagpuan yung magandang environment. Kaya tama, alam po ninyo, ako ay saludo sa mga tao na nagka-country living. Brother Ricky, 10 na inyong mga kasama, ako ay saludo sa inyo. Ito'y napapanahon para ang tao ay mamuhay sa probinsya. Hindi na ho tayo ligtas kapag tayo ay mamuhay dito sa syudad. Ang sariwa, ang hangin ay hindi na sariwa, polluted ang hangin. Ang pagkain natin, bagamat tayo ay pinipili natin hanggat maaari, huwag tayong kumain ng mga karne. No? Hanggat maaari ay kakain tayo ng mga prutas at mga gulay. Pero ang nakakalungkot, kahit ang mga gulay natin, ang mga prutas natin, ay hindi nahuligtas. Kahit ang bigas natin. So dapat magiging wais tayo, magiging matalino tayo. Kung tayo man ay naninirahan sa syudad, abay gagawa tayo po ng kaparaanan para tayo ay hindi tayo masyado maapektuhan. Sapagkat ang sabi ko rito, tayo ngayon, sa panahon po natin ngayon, tayo ay nabubuhay sa masamang at delikadong environment. Yung mga kabataan natin, siguro yung aking mga anak, kung kami ay hindi lamang Kristiyano, baka kung ano-ano lang ang mga lumalabas sa kanilang mga labi. Diba? Dahil sa environment. Kung ano yung kanilang naririnig, kung ano ang kanilang na-adapt, papakinggan, yan ay magiging kaugalian ng mga kabataan. Kahit nga ang mga kabataan na lumaki sa isang Kristiyanong pamilya o sa isang tahanan na may takot sa Diyos, minsan may mga kabataan pa na hindi maiwasan, di ba? Dahil ito ay bunga ng sa kanilang environment. So tama, mga kapatid, mga kaibigan, tama ang isang scientist. Ang sabi ng isang scientist sa kanyang pahayag, nakikita niya na sa huling panahon, ang sanlibutan po natin ay ugod-ugod na, matanda na, sakitin na, at napakasama na. Patungo na sa pagkabulok. Masamang balita ito, ngunit ito ay totoo sapagkat ito ay kinumpirma ni Apostol Pablo. Ang sabi ng Apostol Pablo, ang sabi niya, siya po ay naglista para klaruhin at i-emphasize ang kanyang mensahe sa sanlibutan ito. Ang sabi niya, si Pablo ay naglista
ng under divine inspiration 19 St. Paul and criminal characteristic of people in this last days. 11. Kung basahin po natin isa-isa, ang dami po niyan. May anyo ng kabanalan, ngunit hindi nakikita sa kanilang buhay. So, ang conclusion ng Pablo, suma total, sabi niya, nakikita niya. Hindi na kailangan isa-isahin pa natin. Meron siyang 4, ang sabi niya, we are now living in a bad and dangerous world. We are now living in a bad and dangerous time. We are now living in a bad and dangerous people. And we are now living in a bad and dangerous environment. So nawa, magbigay ito sa atin ng palaala habang tayo ay nabubuhay sa salita ito. Alam ko ang ating panahon ay napakalapit na. Hindi natin alam. Ngayon, mamayang gabi, bukas o makalawa, maaaring darating na ang ating panahon. So habang tayo ay may panahon, may lakas, may pagkakataon, gamitin natin ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. So muli, maraming salamat sa inyo.